Well, mga kapopong, lumutang ang posibilidad ng isang ceasefire matapos ipahiwatig ni Donald Trump na maaaring ihinto ng Estados Unidos ang karagdagang plano ng militar kung magkakaroon ng sapat na kondisyon para sa paghinahon. Ang pahayag na ito ay dumating kasunod ng serye ng mga target na operasyon na isinagawa ng US na ayon sa mga opisyal ay may layuning pigilan ang mas malalang sitwasyon at protektahan ang kanilang mga puwersa at kaalyado. Sa mga oras na umiinit ang usapan, mabilis ding naglabas ng tugon ng Iran. Iginiit ng kanilang mga leader ang karapatan ng bansa sa sariling direksyon, ngunit nag-iwan din ng puwang para sa diplomasya. Sinabi ng kanilang mga representatives na open sila sa pag-uusap kung ito ay magiging fair at may kasamang malinaw na paggalang sa kanilang soberanya. Anyway, mga kapopong, isang mahalagang punto sa usapin ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng pandaigdigang supply ng energy. Dito dumaraan ang malaking bahagi ng oil ng mundo, kaya't anumang pagbabago sa seguridad ng lugar ay agad na may epekto sa merkado. Ayon sa mga ulat, isinama ng Iran ang ilang ideya hinggil sa rutang ito bilang bahagi ng mas malawak na negosasyon na nagpapakita kung gaano kahalaga ang lokasyong ito sa usaping pandaigdig. Sa likod ng matitinding pahayag, patuloy ang tahimik na komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. May mga bansang tumutulong bilang tagapamagitan, kabilang ang Pakistan, upang mapanatili ang ugnayan at maiwasan ang direktang sagupaan. Ang papel ng mga kalapit na bansa ay naging mahalaga sa pagbibigay daan sa mas maingat na pag-uusap. Sa panig naman, mga kapupong, ng Washington, nananatiling sentro ng usapan ang nuclear program ng Iran. Ayon sa mga opisyal, kinakailangan ng malinaw na kasiguruhan na ang mga aktibidad nito ay para sa mapayapang layunin. Samantala, patuloy namang pinaninindigan ng Iran ang kanilang karapatan sa nasabing programa at ang pangangailangan ng pagluwag sa economic pressure bilang bahagi ng anumang kasunduan. Sa mga oras na nagbabago ang tono ng magkabilang panig, kapansin-pansin ang paglipat mula sa matitinding pahayag patungo sa mas maingat na pananalita. Sinabi ni Trump na may nakikitang positibong direksyon ang sitwasyon, isang indikasyon na may puwang para sa paghinahon. Sa kabilang panig, ang Iran ay nagpakita rin ng kahandaan na ipagpatuloy ang usapan kahit hindi direkta. Ayon sa mga eksperto, mga kapopong, ang ganitong daloy ng pangyayari ay matagal nang nakikita sa relasyon ng dalawang bansa. Ang mga sandali ng pagtaas ng tensyon ay kadalasang sinusundan ng mga pagtatangka sa diplomasya. Sa kasalukuyan, muling nasusubok ang kakayahan ng dalawang panig na balansehin ang kanilang interes at maiwasan ang mas malawak na sagupaan. Ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nagmamasid, lalo na sa posibleng epekto nito sa trading at sa daloy ng oil. Kahit maliit na aberya sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng paggalaw sa presyo at supply sa pandaigdigang merkado. Sa loob ng Estados Unidos, mga kapupong, may iba't ibang pananaw ukol sa susunod na plano. May mga sumusuporta sa matatag na tindig ng administrasyon, habang ang iba ay nananawagan ng mas malalim na diplomasya. Sa Iran naman, pinapalakas ng pamahalaan ang mensahe ng pambansang pagkakaisa at katatagan, kasabay ng pagbubukas sa posibilidad ng pag-uusap. Mahalaga rin ang papel ng Pakistan na patuloy na tumutulong bilang tulay sa pagitan ng dalawang panig. Ang kanilang pag-attend sa mga sensitibong usapin ay nagiging daan upang mapanatili ang komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anyway, mga kapupong, nananatiling maselan ang sitwasyon. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy kung magpapatuloy ang paghinahon o muling iinit ang tensyon. Sa ngayon, ang bawat galaw ng mga leader ay sinusubaybayan ng mga tao sa mundo, umaasang ang mga susunod na plano ay magdadala ng mas matatag at maayos na direksyon. Well, mga kapupong, sa gitna ng marupok na kasunduan ng pagtigil sa sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, patuloy na nagiging sensitibo ang sitwasyon sa nasabing mahalagang rutang pandagat. Maraming eksperto ang nagsasabi na kahit maliit na insidente sa lugar na ito ay maaaring makaapekto agad sa global na trading at ekonomiya. Sa mga oras na nagsimula ang serye ng air operations ng Estados Unidos kasama ang Israel laban sa mga pasilidad ng Iran, unti-unting lumawak ang tensyon. Hindi lang ito nanatili sa lupa, kundi umabot din sa karagatan, pati sa larangan ng diplomasya at ekonomiya. Ang mga pangyayaring ito ang lalong nagpaigting sa hindi pagkakasundo
ng magkabilang panig. Bilang tugon mga kapupong, nagpatupad ang Iran ng mas mahigpit na kontrol sa Strait of Hormuz. Sinabi ng kanilang mga opisyal na kailangang may pahintulot ang mga barko bago makadaan. Dahil dito, maraming shipping companies ang nagdesisyong umiwas muna sa ruta o maghintay ng mas ligtas na kondisyon. Sa loob lamang ng ilang araw, bumaba ang bilang ng mga barkong dumadaan na agad nakaapekto sa global na trading at supply chain. Kasunod nito, inanunsyo ni Donald Trump ang pagpapatupad ng naval blockade laban sa Iran. Layunin umano nito na mapanatili ang seguridad at hikayatin ang pagpapatuloy ng pag-uusap ng magkabilang panig. Kasabay nito, pinalakas ng Estados Unidos ang pagbabantay sa karagatan kabilang ang pag-inspeksyon at pagharang sa ilang barko na pinaghihinalaang lumalabag sa mga patakaran. Sa kabila ng mga hakbang na ito mga kapupong, hindi pa rin nawawala ang mga insidente sa dagat. May ilang barko ang napilitang magbago ng direksyon matapos makatanggap ng babala, habang ang iba naman ay pansamantalang huminto sa kanilang biyahe. Nagdulot ito ng pangamba sa mga kumpanya at lalo na sa mga tripulante. Libu-libong seafarers mula sa iba't ibang bansa ang apektado. May ilan na na-stranded sa mga pantalan, hindi makaalis o makabalik sa kanilang pamilya. May mga ulat na nakarinig sila ng malalakas na tunog mula sa himpapawid at nakasaksi ng hindi pangkaraniwang galaw ng mga puwersa sa paligid. Para sa marami, ito ay nagdulot ng matinding stress at pag-aalala. Mga kapupong, nagkaroon man ng pansamantalang kasunduan para sa pagtigil ng sagupaan noong Abril, hindi ito nagtagal. Hindi nagkasundo ang magkabilang panig sa mahahalagang usapin tulad ng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at ang pagpapatuloy ng naval blockade. Dahil dito, nananatiling marupok ang sitwasyon at maaaring magbago anumang oras. Sa kasalukuyan, parehong panig ay nagpapatuloy sa kanilang plano. Pinananatili ng Iran ang kontrol sa pagdaan ng mga barko kung saan limitado lamang ang pinapayagan at may kasamang bayarin. Sa kabilang banda, iginiit ng Estados Unidos ang layunin nitong tiyakin ang malayang paglalayag ng mga barkong hindi konektado sa Iran. Nagpadala rin mga kapupong ang Estados Unidos ng karagdagang puwersa sa rehiyon upang palakasin ang kanilang presensya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng kanilang plano para mapanatili ang kaayusan. Gayunpaman, may ilang eksperto ang nagsasabi na maaari itong magdulot ng mas malaking pagtaas ng tensyon kung hindi maayos ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang mga pag-uusap para sa posibleng mas malawak na kasunduan. Sinabi ng mga opisyal na may pagkakataon pa para sa maayos na solusyon, ngunit mabagal ang progreso at maraming hamon ang kailangang lampasan. Mga kapupong, ramdam din ang epekto nito sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Dahil sa pagbawas ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, naapektuhan ang supply ng oil at iba pang produkto. Nagdulot ito ng pagbabago sa presyo sa merkado, na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng tensyon, may ilang barko pa ring dumadaan sa mga oras na bahagyang humuhupa ang sitwasyon. Ngunit nananatiling mababa ang bilang nito dahil sa patuloy na pag-iingat ng mga kumpanya at piloto. Anyway, mga kapopong, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng maselang balanse sa pagitan ng kooperasyon at hindi pagkakasundo. Habang nagpapatuloy ang mga plano at pag-uusap, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa inaasahang magiging direksyon ng kasalukuyang krisis.